Milyon-milyon na mga Pilipino ang nakakaalam kung bakit dapat na matanggal si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Kaya hindi pwedeng magbingi-bingihan dito ang mga senador. Ito ay kanilang katungkulan sang-ayon sa batas, sang-ayon sa konstitusyon. Dahil ang pagbaliwala nila dito sa impeachment na ito ay nangangahulugan na kanilang kinakatigan ang korupsyon, ang high crimes, ang mga violation ng ginawa ng Vice Presidente at ang betrayal of public trust. Para nilang kinukonsinti ito kung hindi nila ito bibigyan ng special session. So ayun mga pre, si Larga dun po ay meron pong hamon sa Senado. No, kasi itong Senado, alam naman natin na dyan sa Senado merong iilang senador dyan na talaga namang maka Duterte talaga, 'di ba? And then gusto nilang patagalin or ayaw umaksyon, 'di ba? And then para sa atin, dapat matigil na itong dapat mapatalsik na itong si Sara Duterte. Kasi hindi po siya nararapat na talagang maging manatili na maging Vice President, no? Kasi hindi po ito nagtatrabaho, 'di ba? Tingnan mo, nagpa-press con, pero anong topic nila doon? Anong topic niya doon sa press con? Oo, para sa kanyang sarili. 'Di ba? Wala po siyang every press con po, pa-press con ni Sara, hindi po niya tinatalakay yung patungkol sa trabaho, kaayusan ng bansa, anong plano ng bansa, anong maitutulong niya sa problema ng bansa, wala pong ganun. 'Di ba? Puro po issue yung kanyang pautot doon or mga nilalabas niya doon sa kanyang press con. Puro pagpa-cute. Ang tanong, cute nga ba? Puro pa-cute. Puro love life. Naku po. Puro mas masakit pa daw kasi yung iwanan ka ng jowa o boyfriend o girlfriend mo kumpara sa ma-impeach ka diyan sa Kongreso. Maniniwala po ba kayo doon? Isang malaking kalukuhan po yan. 'Di ba? Ang galing magkunwari ni Sara Duterte, pero alam mo, deep inside, nasasaktan na yan. Umiiyak na yung pucho niyan. 'Di ba? Kaya ako sa'yo, Sara Duterte, nako, magbago ka na. And then, siguro kahit magbago pa to, wala na talagang tiwala yung mga Pilipino sa kanya. 'Di ba? Kasi, Sara Duterte, tuloy. Si Sara Duterte ay wala talaga. Walang maasahan, no? Yung bawat Pilipino sa kanya. 'Di ba? Mabubuhay ba yung mga mahihirap sa issue na mga nilalabas ni Sara? Wala, pabida lang, 'di ba? Lalo pong lulubog yung bansa kung ito si Sara Duterte ang magiging vice presidente. 'Di ba? So anyway mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon at yan, meron po tayong Facebook page dito mga pre. Sana po yun yung suportahan. I-follow nyo po ang ating Facebook page. TikTok natin, suspended pa. Hindi nyo siguro yun ma-search. Kasi nireport ng mga bobong DDS. Ako, wala namang problema sa TikTok eh. Sabi ko nga, kahit pa i-report nyo yan. No, okay lang sa akin. And then, sabi ko nga, dapat nga yung TikTok, maban na. No, dito sa Pilipinas. Kasi karamihan po ng naglalabas ang fake news ngayon na paninira sa ating gobyerno ay nanggaling po dyan sa TikTok. 'Di ba? So dapat po talagang mapigilan yan mga pre. So ayan, meron po tayong Facebook page. Suportahan niyo po yan. Siyempre sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para updated po kayo sa mga uploads natin. Okay, so eto na po. Yan, simulan na po natin yung ating reaction patungkol dito. Sana ang Senado ay magpatawag ng special session upang talakayin itong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Katungkulan ng Senado na dinggin ang bagay na ito sapagkat ang buti pa sa Kongreso. Tumaas po yung tingin ko sa Kongreso kumpara sa Senado. 'Di ba? Kayo, ano sa tingin nyo? Ako yung Kongreso nandito, yung Senado nandito lang eh. Baliktad, di ba?
At saka nawawalan po talaga ako ng tiwala sa Senado. Sa totoo lang. Pabibi yung iba dyan eh. Yung iba one-sided. Sabi ko nga, okay lang naman po maging one-sided kayo. Pero kailangan yung kakampihan nyo yung tama. Hindi po yung may tama sa utak. This is a matter of national importance. And this is an urgent matter. Kaya kinakailangan ay magpatawag sila ng special session. Akala ko ba, ito akala ko ba bayan muna bago sarili? Diba? May ganun eh. Bayan muna bago sarili. Bayan muna bago pamilya. Diba? May ganun. Pero bakit ngayon, sarili muna bago bayan? Bakit ko po sinasabing sarili muna bago bayan? Inuna pa nilang mga kampanya eh. Anong tawag dun? Sarili muna. Paano yung bansa na naghihirap dahil dito kay Sara Duterte? Diba? Kung mahal nyo yung bansa, asikasuhin nyo yan diyan sa Senado. Isipin nyo na may kasabihan tayo na bayan muna bago sarili. Diba? Atat na atat kayong mampanya yung iba dyan. Si Bato, Bongo. Basta sinasabi ko po dito, pag ikaw ay pro Duterte ka, pro China ka, pro Kibuloy ka, sorry ka, zero ka sa amin. At ito naman ay hindi magtatagal sapagkat nakalatag na ang mga grounds for impeachment. At yan naman ay meron ng public knowledge. Milyon-milyon na mga Pilipino ang nakakaalam kung bakit dapat na matanggal si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Kaya hindi pwedeng magbingi-bingihan dito ang mga senador. Maraming nagbibingi-bingihan dyan eh. Diba? Tama naman yung sinabi ni Larry Gadon. Hindi pwedeng magbingi-bingian kayo. Magtrabaho muna kayo. Diba? Isipin niyo muna yung trabaho tsaka na yung kampanya. Yung iba dyan, ganito yung isip ng iba dyan eh. Uy, saan kaya ako makampanya ngayon? Saan kaya unahin ko? Mamaya na yung patungkol sa impeachment ni Sara. Sarili muna ang unahin ko. Bago bayan. May mga ganun senador eh. Diba? Ito ay kanilang katungkulan sang-ayon sa batas, sang-ayon sa konstitusyon. Sang-ayon sa batas at konstitusyon. Diba? Katungkulan nyo yan. Kaya kailangan magtrabaho naman po kayo dyan sa Senado. Hindi ko naman po nilalahat ng mga senador pero may pailan-ilan dyan na tamad talaga. Diba? Tatamad-tamad. Yung iba dyan, hindi lang tatamad-tamad. Si Sara Duterte ay kanilang pinoprotektahan. Protector sila. Pinoprotektahan sila. Pinoprotektahan nila si Sara. Diba? Pinapatagal nila ito. Akala ko ba yung dapat isipin ng mga senador yung mga Pilipino, yung bansa? Pero bakit si Sara yung inuunan nyo? Inuunan nyong proteksyonan. Sa pamamagitan ng pagbingi-bingihan, bisi-bisihan ko dahil mag-i-eleksyon na, dahil mga ngampanya. Dahil ang pagbaliwala nila dito sa impeachment na ito ay nangangahulugan na kanilang kinakatigan ang korupsyon, ang high crimes, ang mga violation. Pag kumampi kayo kay Sara Duterte, matik yan. Na gusto nyong, alam nyo naman si Sara, di ba? May pagnanakaw na ginawa. So, ibig sabihin, kinakampihan nyo yung magnanakaw. At tinotolerate nyo yung magnanakaw. Bakit pag simpleng Pilipino yung nakapagnakaw, kinukulong agad? Nasa kulungan agad yung bagsak. Pero si Sara, hinahayaan nyo pa? Na maggala-gala pa yan? Aksyonan nyo kasi! Ng ginawa ng Vice Presidente at ang
betrayal of public trust. Para nilang kinukonsinti ito kung hindi nila ito bibigyan ng... Marami sa mga senador yung ano dyan, kinukonsinti yung gawain ni Sara Duterte. Dami dyan. Special session. Kaya ako ay nagbibigay ng suhestyon sa Senado na kanilang dinggin ito agad-agad at magsagawa sila ng special sessions. Dahil ito ay napakahalaga. At ito naman ay hindi magtatagal sapagkat konti lamang ang grounds, 6 lamang ang mga major grounds for impeachment. Kaya madali nila itong matatakil. At hindi lamang yon. Ito naman ay napag-usapan na publicly sa hearing sa House at ito naman ay alam na ng mga sambayanang Pilipino. Kaya dapat ay magsagawa sila ng special hearing or special session. At pwede naman mag-function ang Senado kahit na election period dahil ang Senado ay may plenary powers na pwede silang magpatawag ng special session. Nakakatawa ang sinasabi ni Attorney Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. May ebidensya eh. Diba? Kaya pinapa-impeach. May ebidensya. Diba? Alam namang hayaan natin yan na manatili sa posisyon. Diba? Hindi na gusto ng mga Pilipino itong si Sara Duterte. Siguro may gusto lang kay Sara Duterte yung mga DDS at yung mga kulto ni Kibuloy at mga chikwa. Yun lang. Dilawan nga, pinklawan. Sinusuka na itong DDS na to. Mga DDS na to. Itong kampo ni Sara Duterte. Diba? Si Panelo naman kasi, ano din yan eh, wala namang utak yan. Diba? Tumandang ano eh, baliktad eh. Imbes na tumatalino dapat habang tumatanda, baliktad po. Diba? Medyo paurong yung pag-iisip. Akalain mo yun, sabihin mo sa publiko na, ay, kaya pinapa-impeach yan si Sara kasi takot sila kasi tatakbo si Sara sa 2028. Diba? Ang galing gumawa ng ano eh, ng kwento. Diba? Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga. Sabi ko nga, kung talagang mahal ng mga Pilipino ang mga Duterte, bakit diyan sa Kamara, sa Kongreso, ang daming bumuto para ma-impeach si Sara? Klaro. Ano masasabi niyo doon? Kasama niya sa mga billboards, mga higanting billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo at sa TV at sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulelat na mga nasa top 30. Wala. Agoy. Sal Panelo, panalo. Galing ano? Feeling niya. Kulelat pala. Naku po. Pag bangag ka kasi, alam mo, yun yung iisipin mo, yung malakas ka eh. Feeling mo lang yun. Nakakahiya naman. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo, doon na walang boto ang Duterte. Konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists. Dahil no choice. Alang-alang iboto si Mar Rojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalists bumoto sa kanya. Tama. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At hindi rin pwedeng sabihin na si Sara Duterte ang nagamit. Malinaw naman na may mga video lumalabas na si Sara Duterte ang lumapit kay Marcos Jr. Diba?
Ang sabi, BBM, pwede mo ba akong kuning Vice Presidente mo? Tutulong ako sa'yo. Hindi kurakot yan si BBM, sabi ni Sara. Hindi yan magnanakaw si BBM. I love you, BBM. I love you, BBM. Diba? Ang galing ni Sarang manguto. Diba? Siya pala yung nanggamit. Siya yung lumapit eh. Diba? Siya yung lumuhod, nagmakaawa. Nagawin siyang vice presidente ng Pangulong Bongbong Marcos. KO! At the most, 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas sa kandidato. At ito ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Lenny, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil... Eto kung talagang malakas yung mga Duterte, ganito kasi yan. Ang mga Duterte, kilala sa Davao dahil sa panlilinlang sa mga Dabawenyo. Nasasabihin doon, payapa yung Davao pero hindi naman pala. Nabuking po natin, nalaman po natin na ganun pala kagulo yung Davao nang dahil kay Sir Nicolas Torre. Kasi may 2 libro doon, di ba? Dinudoktor, di umano, no? Yung mga ano doon, yung mga krimen, di ba? Yung ibang malalaking mga krimen, hindi na nilalabas sa media. Secret na lang. Shhh, di na tayo mag-ingay para yung Davao magmukhang safe. Ganun lang. Di ba? Hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo... Paid vloggers? Bisdak. Hampas lupang inutil. Yan si Bisdak. Ginawang hanap buhay yung rally para lang may mapalamon sa anak at asawa. KO! Kasi kung walang rally, magugutom yung anak at asawa. Klaro yan Daming bayarang vlogger doon pag may rally. Kahit nga yung rally ng Iglesia ni Cristo, pinagkakitaan nila eh. Yung iba nang hingi ng ng suporta sa mga OFW. May nakapin pang mga Gcash. Diba? KO! Masasabi na meron silang mga tao na, mga butante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Okay. So, yun lang po yung video, no? Yun po yung hamon ni Larry Gadon sa Senado. Sana naman, galaw-galaw na mga senador. Okay? Ipakita nyo sa mga Pilipino na talagang seryoso kayo sa bawat yung mga obligasyon nyo. Diba? Pakita nyo. Para naman kami, palakpakan kayo. Diba? Huwag naman puro pasarap. Puro pasarap. Hindi ko man nilalahat yung mga senador pero marami dyan ng mga senador na DDS na hindi gumagalaw para si Sara Duterte ay manatiling vice presidente pa rin. Pinapatagal nila yung laban. Diba? So, yung iba po dyan, hindi po nagtatrabaho ng maayos. Sa totoo lang. So, yun lang po yung ating video ngayon. Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag po niyong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. At syempre mga pre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. And syempre, no,
Huwag kalimutang ring. Okay, ring nyo po ang notification bell. Para every time po na may mga upload tayo, may mga live tayo, ay mag-notify po agad sa inyong mga cellphone, sa inyong mga computer. Okay, ganun lang po. At maraming salamat po sa mga bago po nating subscribers ngayon. Kita-kits po tayo sa susunod na video.